Derecha ang inamin ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na gusto niyang pumalit kay House Speaker Martin Romualdez sa liderato ng Kamara. Sa gitna ito ng plano ng ilang kapwa mambabatas na sampahan siya ng ethics complaint. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong reaksyon ng mga kongresista sa pahayag ni Congressman Barzaga? Pops J, mixed reaction nga ang natanggap na reaksyon nitong ni 4th District Representative ng Cavite na si Francisco Kiko Barzaga para nga sa kanyang pagnanais na palitan sa speakership si Speaker Romualdez. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership. Matapos ang sunod-sunod na pasaring kay House Speaker Martin Romualdez, kinumpirma ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na target niya ngayon ang liderato ng Kamara. I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky. Pero marami kayong kailangan. Sabi pa ni Barzaga, marami na raw siyang nakausap sa plenaryo. Almost lahat sa plenary nakausap ko na, mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. Sinabi niya ito isang araw matapos i-anunsyo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga. Ayon kay Puno, nakasisira umano sa reputasyon ng House of Representatives ang social media post ni Barzaga na ang ilana, mahalaya, ostentatious display of wealth at iba pang post na maaaring naguudyok ng sedition. Yan, kahit ang iba rito na i-post ni Barzaga bago pa siya maging kongresista. I know that he is not well, pero he is well enough to write this material. So I believe he is well enough to defend himself. No? Sagot naman sa kanya ni Barzaga, haharapin niya ang ethics complaint. And as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment, and I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the House whatever decision the courts will decide or the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving, because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. Pops J, sinagod din ni Congressman Kiko Barzaga ang mga kumukwestiyon sa kanyang mental health kung saan kanyang kinumpirma na maglalabas lamang siya ng papeles patungkol dito o kahit anong medical record kung iuutos ng isang korte. Pops J. Arles, anong sagot ni Congressman Barzaga dun sa pahayag ni Congressman Puno na siya ay unwell? Alam mo, Pops J, itong kwento ng ni Congressman Kiko Barzaga at nitong National Unity Party na kung saan nga isa daw sa mga founding members ito, si PD Barzaga, ang isa sa mga pinakamalalapit na kaibigan nito ni Puno, nagkaroon syempre ito ng epekto sa kanyang pamilya kung saan nga sinasabihan daw siya ng kanyang magulang na wag na nga palalain pa itong issue na nangyayari at syempre gusto niya na wag nang madamay ang kanyang magulang na nasa kapangyarihan din at ang kanyang mga kapamilya na iniuugnay nga sa issue na ito, pero kanyang paglilinaw, korte lamang ang magpapasunod sa kanya para mag-disclose ng anumang impormasyon para sa kanyang mental health, lalo na at isa raw itong sensitibong topic at kung uutusan nga siya ng Kamara na maglabas ito ay kakailanganin na lamang daw na mag-disclose ng sinuman ng kanilang paglilinaw para sa kanilang kalagayan ng kanilang mental health. Arles, may plano raw ba siyang mapataas yung numero niya? Yung sinasabi niya na 1 o 2? Mukhang hindi ka naman magiging speaker kung ganun lamang ang iyong numero, no? Tama ka dyan, Pops J. Kanina nga ay kanyang binigyang diin na nakapag-ikot-ikot daw siya dito sa plenaryo at nakausap ang ilang mga mambabatas. And actually, hindi lang 1 or 2 parang medyo number 3 na nga Ang kanya daw mga nakukumbinse parang nga sa kanyang pagtakbo bilang Speaker of the House. Pero Pops J, kailangan natin tignang mabuti kung paano nga ba nahahalal ang isang mambabatas bilang House Speaker. Kung matatandaan natin kay Speaker Romualdez sa kabubukas lamang na 20th Congress, 269 out of 290 na mambabatas ang kanyang
nakuhang boto, no, na kung saan nga talagang sinelyuhan niya ang kanyang speakership. Ibig sabihin, Pops J, ay talagang kailangan na makuha mo ang numero ng majority para makuha ang posisyon na ito. Pero sa press conference kahapon, Pops J, ni Deputy Speaker Puno, ay may mga bulong-bulungan din at mga naghihinala na baka daw pinapaingay lamang ang pangalan nito ni Kiko Barzaga para nga magkaroon ng atensyon at ma-divert nga ang issue dito sa speakership sa mababang kapulungan. Ayun, kahit yung tatlo maging 10 pa at mukhang may hirapan siya maging speaker kung ganun lamang. Kailan daw ba isasampa yung ethics complaint laban dito kay Congressman Barzaga? Sa ngayon, Pops J, ay nagpapatuloy pa din ang pangangalap nga, no, ng pirma nitong NUP na ikalawa sa pinakamalaking partido dito sa Kamara, kung saan nga bukas o anytime this week ay maaari na nga itong i-file para sa ethics complaint kay Kiko Barzaga. Arles, bukod kay Congressman Barzaga, meron pa bang ibang matunog na lalaban sa pagka-House Speaker dyan sa Kamara? Napakarami, Pops J, no? At kanina nga ay inaasahan natin na magsisimula na yung pagbabago na ito na kanila mang tinatansya-tansya, no? Naku, magdadalawang linggo na nga itong bulong-bulungan at patuloy na hinihintay ng publiko kung sino nga ba ang papalit na speaker at kung mayroon nga ba. So far, Pops J, ang mga pinakamatutunog na pangalan ay ang Deputy Speaker na si Faustino Boji de Guzman III. Pero bukod pa dyan ay mayroon pang 4 na pangalan. Kasama nga dyan si Deputy Speaker Ronaldo Puno, Cebu Representative Duke Prasco, Navotas Representative Toby Tiangco, at Bacolod Representative Albi Benitez. Pero kasama sa ang mga pangalang yan sa mga naiulat na hindi pa rin nasisecure ang numero para makuha nga ang posisyon ng House Speakership. Arles, kamusta ba kanina sa plenary? Yan din ba ang topic? Yan ba ang pinag-uusapan? House Speakership. Kasi ikinagulat natin na medyo mabilis ang naging session dito, no? Dahil kung hindi tayo nagkakamali ay tumagal lamang ito ng 30 minuto. Kumpara sa ilang mga session na tumatagal ng 2-3 oras na nagsisimula ng 3:00 ng hapon, kaya akala natin ay magkakaroon na nga ng mga pagbabago. Pero kasi Pops J, may mga bulong-bulungan na nga, no? Tulad ng nabanggit ko kanina ng pagbabago nga sa liderato ng Kamara. Pero sa mga ulat na nakuha natin ay may mga plano raw itong si House Speaker Martin Romualdez na mag-file ng leave at ayun nga, kaya sumibol ang pangalan nito ni Deputy Speaker Faustino III na hahalili raw rito. Pero so far, wala namang naging pagbabago sa liderato, Pops J, at maagang umuwi. Early dismissal ang ating mga mambabatas dito sa Kamara. Arles, kanina lang nagbigay ng pahayag si Congressman Toby Tiangco na isa sa mga nagsiwalat ng issue sa national budget, no, yung mga insertion. Anong sinabi niya tungkol dito sa issue ng House leadership? Meron daw, Pops J, na mga lumalapit sa kanya at hinihingi ang kanyang suporta para nga rito, no, sa House Speakership. Pero binigyan niyang paglilinaw na sa tawag daw ni Representative Benitez, sinabi niya na wala ra siyang intention dito, no, na tumakbo nga para maging leader ng House. Dahil kung matatandaan natin sa sa pag-usbong, no, sa pag-usok nitong usapin nga ng mga maanumalyang flood control projects at budget insertion, ay isa na nga siya sa mga pinakamaiingay at nangangalampag nga dito sa Kamara para silipin at usisain pa pati itong 2026 national budget. Kaya ang sabi niya ay ayaw naman daw niya na malagay ang kanyang pangalan at isipin ng publiko na ginamit lamang ang oportunidad na ito para nga makasecure ng mga boto mula sa kapwa mambabatas para maging susunod na House Speaker. Kaya ang posisyon diyan ay idinidistansya niya ang kanyang sarili, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.